At para sa ating mga balita, Putin, umuusok na sa galit. Sumumpa na maghihiganti dahil sa pagkawasak ng kanyang mga eroplano. At Pangulo ng Venezuela, binanatan ang Ukraine dahil sa pagbomba sa Russia. Galit na sinabi ni Russian President Vladimir Putin na hindi na siya papayag sa anumang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine. Yan ang sagot ni Putin tungkol sa mapangahas na drone attack ng Ukraine na sumira sa mahigit 40 aircraft bombers ng Russia noong linggo. Isang pag-atake na tinawag ni Putin na act of terrorism. Ayon kay Putin, sino naman kaya ang makikipag-usap sa mga terorista? Kasabay nito, nagbigay din si Putin ng nakakakilabot na ultimatum para tuluyang tuldukan ang posibilidad ng ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon kay Putin, sasamantalahin lang daw ng Ukraine ang anumang ceasefire para makalikom ulit ng maraming armas at palakasin ang kanilang puwersa. Gusto nilang magkaroon ng isang summit meeting. Pero paano magkakaroon ng ganyang pagpupulong kung ganito naman ang sitwasyon? Ano pa bang dapat pag-usapan? Paano tayo makikipag-usap sa mga taong umaasa sa terorismo, sa mga terorista? Dahil dito, wala nang saysay ngayon ang panawagan ng Ukraine na magkaroon ng 30-day ceasefire na pinag-usapan sa peace negotiation noong Lunes sa Istanbul, Turkey. Gusto ng Russia ngayon na umatras na ang Ukraine mula sa 4 na region sa silangan at katimugang bahagi ng kanilang bansa dahil ito ay sakop na daw ng Russia. Isang bagay na hindi naman magagawa ng Ukraine. Sumabog sa galit si Putin matapos ang mga pag-atake noong linggo sa mga infrastruktura sa boundary ng Russia. Kabilang dito ang pagpapasabog sa isang tulay na naging sanhi ng pagkakadiskaril ng isang tren na ikinasawi naman ng humigit kumulang 7 katao. Inaakusahan ni Putin ang Ukraine na siyang nasa likod ng mga terorismong ito para umano sirain ang anumang posibilidad ng kapayapaan. Kaugnay nito, inilabas naman ng Ukraine ang isa pang nakakagulat na video footage na nagpapakita kung paanong eksaktong isinagawa ng Ukraine ang mapangahas na drone attack sa loob mismo ng Russian territory. Makikita dito na isa-isang tinutukan ng mga drones ang mga target na eroplano at kung paanong hinanap ang mahihinang parte ng mga ito at mula dito ay tuluyang winasak ang mga eroplano. Makikita pa sa ilalim ng mga pakpak nito ang mga cruise missiles na tila handa ng ilunsad. Kinumpirma din na kabilang sa mga tinarget ang mga natitirang early warning at control aircraft ng Russia, mga eroplano na itinuturing na mahalaga sa kanilang depensa. Ipinakita din ang mga container na ginamit para maipasok ang mga drones sa malalayong airfield sa loob ng Russia. Kahawig ito ng mga mobile home na may mga bubong na pwede ring iurong. Ayon sa Ukraine, umabot sa 40 ang kabuang bilang ng mga nuclear bombers na nasira nila. Kabilang sa mga nawasak na eroplano ay ang A-50 spy planes na bihira na lamang sa Russia ngayon. Tungkol sa pag-ataking ito, naglabas ng babala ang Estados Unidos sa Ukraine hinggil sa posibleng maging resulta ng kanilang ginawa. Ayon kay General Keith Kellogg, US Special Envoy for Ukraine and Russia, ang ginawa ng Ukraine ay posible daw na magdulot ng hindi inaasahan at mapaminsalang ganti mula sa Russia. Kamakailan din ay sinabi ni US President Donald Trump na hindi siya inabisuhan ng Ukraine bago gawin ang nasabing pag-atake. Sinasabi ko na sa inyo, masyadong mataas ang panganib. Ang tinutukoy ko ay ang mga nangyari nitong nakaraang weekend. Kailangang maunawaan ng mga tao na sa larangan ng national security, kapag inatake mo ang national survival system ng kalaban mo gaya ng kanilang nuclear triad, delikado ka na. Dahil hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng kabilang panig. Ayon sa isang batikang analyst na si Professor Peter Nick, Professor of History and Director of Nuclear Studies Institute sa American University, dahil daw sa ginawa ng Ukraine, nalalagay ngayon ang mundo sa isang sitwasyon na mas matindi pa sa Cuban Missile Crisis noong dekada 80. It's clear that the ceasefire is off the table. The ceasefire was really off the table before this attack. Malinaw na wala na sa usapan ang ceasefire.
Sa totoo lang, matagal nang wala sa mesa ang ceasefire kahit bago pa man ang mga pag-ataking ito. May ilang napakahalagang tanong na kailangang sagutin ngayon. Ayon sa mga tagapagsalita ni Trump, wala raw siyang alam tungkol dito, hindi siya naabisuhan. Nakakatakot ito. Kung totoong ang hindi alam ni Trump, ibig sabihin, sangkot ang American at European intelligence sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga pag-ataking ito. Kung isinantabi nila si Trump, maraming tanong ito kung ano ba talaga ang saklaw ng kontrol niya. Pero kung alam niya, na sa palagay ko naman ay alam niya talaga, at pinayagan niya itong mangyari, ibig sabihin niyan wala nang tiwala si Trump at Putin sa isa't isa. Dahil dito, lalo nang maliit ngayon ang posibilidad na magkaroon pa ng kapayapaan. Tama lang ang sinabi ni General Kellogg, talagang masyado ng delikado. Nasa sitwasyon tayo ngayon na mas mapanganib pa kaysa sa Cuban Missile Crisis. Kailangan bumanti ni Putin ng isang malinaw na tugon. Nasa ilalim kasi siya ng matinding pressure ngayon. Nalaman ko yan mismo sa mga taong nakausap niya at sa iba pang mga source. Pinipilit siya ng ilang mga nasa loob ng kanyang gobyerno na gumawa ng isang tiyak at matinding aksyon. Sana lang ay hindi ito humantong sa paggamit ng nuclear weapon. Pero kahit walang nuclear weapon, kapag lumala ang sitwasyon ay delikado pa rin yan sa magkabilang panig. Kailangan ng kumilos ng buong mundo. Yung agresibong pagkilos talaga, dahil nasa bingit na tayo na hindi na makokontrol ang sitwasyon. Yan ang babala ni General Kellogg, at yan din ang pinangangambahan ko ngayon. Where things can go out of control. And that's what General Kellogg is warning about, and that's what I'm concerned about right now. Kaugnay pa rin ang balitang ito, binatikos naman ng mga opisyal sa Russia ang pananahimik ng mga Western countries sa pag-ataking ginawa ng Ukraine. Kabilang dito ang pag-atake sa mga military airbase, pag-atake sa riles ng tren sa Bryansk, at ang pagwasak sa tulay na nagdurugtong sa Crimea at sa mainland Russia. Mga pag-ataking inamin din naman ng Ukrainian force. Ayon kay Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov, sinadya daw ng Estados Unidos at ng Britanya na ipikit ang kanilang mga mata at itikom ang kanilang bibig sa mga ginawa ng Ukraine na lalong nagpalala sa tensyon. Sinabi ni Ryabkov na magkakaroon daw ng tugon ang Russia dito, pero wala siya sa posisyon para sabihin kung ano yun. Sinabi pa ni Ryabkov na ang pagsasawalang kibo ng mga nasabing bansa ay tila nagpapahiwatig daw na natutuwa pa sila sa nangyari at posible pa umano na sangkot din sila sa paghahanda sa mga pag-ataking ito. Ang mga pahayag ni Ryabkov ay sinabi niya matapos pasabugin ng Ukraine ang tulay ng Crimean Bridge mula sa ilalim ng tubig na sumira naman sa underwater support ng tulay at nagsisilbing supply route ng Russia sa Crimea. Sinabi naman ni US President Donald Trump na sinigurado daw sa kanya ni Russian President Vladimir Putin na maghihiganti siya sa drone attack na ginawa ng Ukraine noong linggo. Ang dalawang leader ay nagkaroon ng pag-uusap kagabi sa telepono na tumagal ng mahigit 1 oras. Ayon kay Trump, naging okay naman daw ang pag-uusap nila, pero dinagdag niya na ang pag-uusap na yon ay hindi daw tungkol sa kapayapaan. Katatawag ko lang kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Tumagal ang tawag ng humigit kumulang 1 oras at 15 minuto. Tinalakay namin ang pag-atake ng Ukraine sa mga eroplano ng Russia na nakaparada sa himpilan, pati na rin ang iba't ibang mga pag-atake na isinasagawa ng magkabilang panig. Maganda naman ang naging pag-uusap namin, pero hindi ito isang pag-uusap na magdadala agad ng kapayapaan. Sinabi ni Pangulong Putin, at mariin niyang binigyang diin, na kailangan niyang gumanti sa pinakahuling pag-atake sa mga airfield. Sa isang interview na isinagawa ng Sky News Australia, sinabi ni Yuri Sak, advisor to the Minister of Strategic Industries ng Ukraine, na inaasahan na rin daw talaga nila na gaganti ang Russia sa mga operasyong ginawa nila nitong mga nakaraang araw. Pero ang paghihiganting gagawin ng Russia ay katulad lang din daw ng dati na mga drones at missiles. Ang Russia ay isang bansang terorista, kaya ang tanging tugon na maaari nating asahan ay, syempre, mas maraming missiles na tatama sa mapayapang lungsod ng Ukraine, mas maraming drones. Sinabi na ito kahapon ng aming Pangulo, mula sa simula ng 2025, halos 12,000 drones na ang inilunsad ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine, at mahigit 700 ballistic at cruise missiles.
Kaya ngayon, ang gobyerno ng Ukraine ay araw-araw nang naglalabas ng babala sa mga mamamayan na kapag may narinig silang air raid siren, kailangan agad silang pumunta sa bomb shelter, isama ang kanilang mga anak, at magtago. At oo, naghahanda kami para sa anumang posibleng ganti mula sa Russia. Pero tandaan, sa gabi bago ang espesyal na operasyong isinagawa namin, kung saan nasira namin ang halos 1/3 ng mga strategic bomber ng Russia na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 bilyong dolyar, sa gabing yun din, naglunsad ng pag-atake ang Russia laban sa Ukraine gamit ang halos 500 Shahed drones. Ang isang Shahed drone, kapag tumama sa isang gusaling may apartment, ay posibleng magwasak din ng ilan pang mga units, may mga namamatay, may mga nasusugatan. 3 taon na kaming nabubuhay sa ganitong atmosfera ng terorismo. Kaya tuwing sinasabi ng Kremlin na sila'y gaganti, alam na namin ang ibig sabihin nun ay mas maraming katulad ng dati, karahasan, missiles, at drone attacks. Pero syempre, ang hangad pa rin namin ay matigil na ito. Gayunman, nilinaw ni Sak na hindi pa rito nagtatapos ang pag-atake ng Ukraine sa Russia para ipakita daw sa buong mundo kung gaano katalino ang Ukraine sa pakikipaglaban. Russia be expecting more? Oo, tiyak na meron. Ang ginawa namin sa mga pag-ataking yun ay isang malinaw na pagpapakita sa buong mundo na, una sa lahat, marunong kaming makipaglaban sa isang matalinong paraan. Marunong kaming makipagdigma sa pamamagitan ng asymmetrical warfare o makabagong digmaan. Ipinakita rin namin na kami ay isang sibilisadong bansa, dahil kahit na umaatake kami sa loob ng Russia, tanging mga military installations lamang ang aming tina-target. Alam mo, yung mga eroplanong aming winasak, yun yung mga eroplanong araw-araw ay nagpapabagsak ng missiles sa mga lungsod ng Ukraine. Kaya sa pagdaan ng mga araw, meron pa talagang mga susunod. Mayroon kaming mga special service na may kahanga-hangang kakayahan, kaya tiyak na may mga susunod pa. Samantala sa Ukraine, pinarangalan naman ni Zelensky ang mga nakisali sa operasyon. Personal na iginawad niya ang mga medalya sa mga opisyal na hindi na pinangalanan para na rin sa kanilang seguridad. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, ang Operation Spider's Web ay isang hakbang na sana'y hindi na nila ginawa kung hindi na nagpatuloy ang Russia sa kanilang pag-atake sa Ukraine. Pwede pa sanang magkaroon ng ceasefire bago gawin yung operasyon na yun, di ba? Kung nagkaroon nga nito, mangyayari pa ba ang operasyon? Syempre hindi na. Pero hindi ibig sabihin noon na wala kaming gagawin habang wala pa yung kasunduang yun. Sa ibang balita, Pangulo ng Venezuela, binanatan ang Ukraine sa pambobomba sa Russia. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Mariing kinundi na ni Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela ang Ukraine tungkol sa mga pag-atake nito kamakailan sa loob ng Russia. Matibay daw ang kanyang paninindigan sa panig ng matagal na niyang kaalyado na si Pangulong Vladimir Putin. Napaulat na inakusahan ni Maduro ang pamahalaan ng Ukraine na umaasta na parang mga Nazi at terorista at sinabing tinatarget daw ng mga puwersang Ukrainians pati ang mga sibilyan. Ang mga pahayag na ito ni Maduro ay kasunod ng aligasyon ng Moscow na ang Ukraine ang nasa likod ng 2 pagsabog ng riles ng tren malapit sa western boundary ng Russia, kabilang ang isang pampasaherong tren na nadiskaril at ikinasawi ng 7 katao nito lamang weekend, at isa pang pagpapasabog na sumira sa isang freight route na ikinasugat ng mismong tsuper ng isa pang tren. Nais ng Russia ng kapayapaan. Ito ang nais ni Pangulong Vladimir Putin. At habang patuloy na sumusulong ang hukbong Ruso, ang tagapagmana ng Red Army laban sa mga Nazi ng Ukraine, ano ang ginagawa ng Ukraine? Terorismo. Mga Nazi sila. Nagpapasabog sila ng mga tulay. Sinisira nila ang mga riles ng tren. Inaatake nila ang mga sibilyan. Mas lalong naging malapit daw ang ugnayan ng Russia at Venezuela mula nang magsimula ang gera sa Ukraine noong 2022. Isa rin si Putin sa mga kumikilala sa muling pagbabalik sa pwesto ni Maduro. Sa pasimula ng taong ito, lumagda ang 2 lider sa isang malawakang kasunduan ng pagtutulungan na sumasaklaw sa counter-terrorism, energy cooperation, transportation at pagtutol sa tinatawag nilang falsification of history.
Bumisita rin si Pangulong Maduro sa Russia noong Mayo para gunitain ang ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga susunod na taon, nagpapasalamat ako sa isa na namang 10 taong kasunduan na malapit na naming pirmahan. Mas lalo nating nakikita ang pagsigla ng relasyon sa pagitan ng dakilang Russia, na siyang pangunahing kapangyarihan sa sangkatauhan, at ng Venezuela sa Timog Amerika, na patuloy namang lumalaban sa mga prinsipyo nina Simon Bolivar at Hugo Chavez. Kaya naman lubos ang aming kasiyahan na may bahagi ang mahalagang araw na ito sa inyo. Nahaharap ngayon si Maduro sa lumalawak na kritisismo ng iba't ibang bansa dahil sa anomalya ng kanyang muling pag-upo sa pwesto. Noong nakaraang buwan, muling nagpatupad si Pangulong Donald Trump ng sanksyon laban sa Venezuela kung saan kabilang dito ang pagpigil sa kumpanyang Chevron na mag-operate sa Venezuela. Dahil sa nagaganap na tensyon sa kanluran, lalong pinaigting ni Maduro ang kanyang ugnayan hindi lamang sa Russia kundi pati na rin sa Iran at sa China. Para kay Putin, ang relasyon ng Russia sa Venezuela ay bahagi ng mas malawak na strategy para labanan ang tinatawag niya na Western hegemony at upang makakuha na rin ng suporta laban sa Ukraine. Ang ating relasyon ay nakabatay sa kasunduan tungkol sa ating strategic partnership. Magandang pundasyon ito para sa ating pagtutulungan, at sa katunayan, sa pagtatrabaho sa pundasyong ito, nakakamit natin ang mga magagandang resulta. Siyempre, malayo pa tayo sa pagiging kontento sa ating kalakalan na umabot lamang sa 200 milyon. Pero sa kabila nito, maganda ang takbo ng pagunlad. Tumaas ang kalakalan noong nakaraang taon ng 64%. Magandang indikasyon ito. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.